Drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Drive Max. Brigada Balita Nationwide. Drive Max. Balita. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula sa Brigada News FM Manila, heto na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Araw po ng Sabado, December 20, 2025. Kami ang inyong mga tagapagbalita, Brigada Sheila Matibag at Brigada Angel de Vera. Drive Max. Brigada Balita Nationwide. Tanggap po tayo ng balita, mga labing natagpuan sa bangin sa Tuba, Benguet, kumpirmadong kay dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Brigada Kath Austria, ibrigada mo! Brigada Live Report. Kay dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral ang labi na natagpuan sa Tuba, Benguet. Base ito sa lumabas na resulta ng autopsy na isinagawa ngayong Sabado. Samantala, sinibak sa pwesto ang Chief of Police ng Tuba Municipal Police Station. Tanging ang hepe ng Tuba MPS ang nililiv at hindi kasama ang Provincial Director ng Benguet Police. Yan ang paglilinaw ng Philippine National Police. Malalang sinabi ni Interior Secretary John Vic Remulla na nakitaan ng lapses sa pagkukulang ang mga pulis sa pagpreserba ng ebidensya dahil agad na naibalik ang katawan ni Cabral sa pamilya. Ayon kay Remulla, dapat munang isinagawa ang masusing investigasyon bago naglabas ang mga pulis ng anumang impormasyon. In the heart of changing lives, ako si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News sa FM Manila, The Music News Authority. Drive Max. Brigada Balita Nationwide. Samantala mga kabrigada, isang kongresista naman may suspetsa sa pagtanggi ng pamilya ni dating Undersecretary Cabral na isailalim sa autopsiya ang kanyang bangkay. Brigada Haji Caaminyo, ibrigada mo! Brigada Live Report. Duda si House Deputy Minority Leader Laila De Lima sa patuloy na pagtanggi ng pamilya ni dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral na isailalim sa autopsy ang kanyang bangkay. Ayon kay De Lima, mahalaga ang autopsy at DNA test sa investigasyon ng mga kaso ng kahina-hinalang pagkamatay. Dapat anyay nauuna pa ang pamilya na sumisigaw ng hustisya at nananawagan ng investigasyon, pero sa halip ay ibinabasurang kaduda-duda ang pagkasawi ni Cabral. Paliwanag dito, lalong umuugong ang espekulasyon na hindi si Cabral ang natagpo ang bangkay at ang driver at pamilya nito ay sangkot sa umano'y staged suicide dahil tila tinatanggap na lamang nila ito. Kaya naman paniwala ng kongresista, dapat na kumilos na ang Philippine National Police at agad na isailalim sa autopsy at DNA test ang mga labi. Gayunman, nakababahala umano na mistulang kampante ang PNP sa kaso at na-turn over agad ang cellphone ni Cabral sa pamilya at hindi itinuturing ang insidente na death under investigation. Dagdag ni De Lima, hindi maaaring sa pagkamatay ni Cabral ay maililibing na rin ang mga katibayan at katotohanan sa likod ng korupsyon at pandarambong sa kaban ng bayan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Caaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Drive Max. Brigada Balita Nationwide. Samantala mga kabrigada, sa gitna ng magkabilang panawagan para sa transparency at respeto, tatalakayin natin kung saan nagtatagpo ang hustisya, dignidad at pananagutan hinggil sa pagpapa-autopsy sa yumaong DPWH Undersecretary. Alamin ang buong detalye sa ulat ni Brigada Ino Flores. Ibrigada mo! Brigada Live Report. Bagamat pumayag na ang pamilya ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral na ipo-autopsy ang kanyang mga labi, tila marami pa ring umaalma at sinasabing dapat respetuhin na lang ang yumaong mahal nila sa buhay. Una nang iginiit ng kanyang asawa na si Engineer Cesar Cabral na dumaan na sa masusing pagsusuri ang katawan ng dating opisyal, kabilang ang pagtingin ng mga otoridad at isang medical legal officer ng National Bureau of Investigation. Wala umanong nakitang indikasyon ng krimen dahilan upang magpasya ang pamilya na wag nang ipagpatuloy ang autopsy. Sa paglapit ng Pasko at ng kaarawan ng kanilang panganay, hiniling ng pamilya ang pribadong pagluluksa at katahimikan at ang pagkakataong magsama-sama bilang pamilya. Merong naniniwala
na makakabuti ang autopsy at DNA testing upang tuluyang maalis ang anumang duda at espekulasyon. Dapat ituloy. Kasi syempre para maliwanagan din ng lahat kasi baka mamaya kaya ayaw ng pamilya, may mga tumatakot sa kanila, may mga kalaban, ganun. Para malinaw sa lahat. Maghahaka-haka yung mga taong bayan kaya maganda. Kumbaga, transparent tayo para malaman ng lahat yung totoo. Nagsasabi ng totoo yung pamilya o yung kabilang panig. Para sa kanila, hindi ito usapin ng kawalan ng tiwala sa pamilya, kundi ng pananagutan at transparency, lalo na't may mga alegasyong kinasasangkutan ng pondo ng bayan. Pag hindi siyempre may yun. Pagdududa ang mamamayan. Dahil nga sa corrupt eh. Di ba corrupt din yun? Para malaman ng mga tao na totoo yun siya sa nila. Baka hula-hula lang o paano natin malaman kung hindi katotohanan? Iginit ng ilan na mas mainam ng malinaw ang lahat ng detalye upang maiwasan ang haka-aka at mapanatili ang tiwala ng publiko sa mga institusyon ng gobyerno. Bakit? Makikita naman yung mukha kung Kaya nalang sinabi na hulog para hindi ma-recognize yung mukha eh. Di ba? Kasi beyond recognition na yung mukha sa lalim ng pinagkahulugan. Kaya kailangan ipa-autopsy nila. Sa gitna ng nagbabangga ang karapatan at pananagutan, malinaw na higit pa sa isang usaping legal ang kinakaharap ng publiko. Pagsubok ito sa kung paano binabalanse ng Estado ang paghahanap ng katotohanan at paggalang sa dignidad ng mga naulila. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ino Flores ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Trimax, Brigada Balita Nationwide. Samantala mga kabrigada, ang malaang palasyo kinikilala ang safeguard sa budget delay. Pero reenacted budget wala raw sa plano. Brigada Maricar Sargan, i-brigada mo! Brigada Live Report. Kinikilala ng Malacanang na may nakahandang safeguard sakaling bahagyang maantala ang pagpirma sa 2026 national budget. Ngunit nilinaw na patuloy pa ring sisikapin ng Pangulo na mapirmahan ang isang maayos at makabuluhang panukalang pondo bago matapos ang taon. Tugon ito ng palasyo sa pahayag ni Senate President Tito Soto na kung sakaling magkaroon man ng delay o panandali ang reenacted budget ng ilang araw, hindi umano ito magkakaroon ng malaking epekto dahil may mga mekanismong nakahanda ang Malacanang. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, maganda ang punto ni Senator Soto ukol sa safeguards. Ngunit sa ngayon, nakatuon ang Pangulo sa masusing pagrepaso ng panukalang budget upang matiyak na ito ay malinis, makatao at tumutugon sa pangangailangan ng bayan. Giit ng palasyo, hanggat may nalalabing panahon bago matapos ang taon, patuloy na aaralin ng Pangulo ang nilalaman ng 2026 General Appropriations Act at sakaling may mga probisyon na kailangang i-veto ay i-veto. Dagdag ng Malacanang, mas mahalaga para sa administrasyon ang kalidad ng pambansang budget kaysa sa bilis ng pagpasa nito, lalo na kung nakataya ang pondo para sa mahalagang programa at serbisyo ng pamahalaan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Trimax, Brigada Balita Nationwide. Senate President Soto nanindigang walang pork barrel ang mga senador sa 2026 national budget. Brigada Ann Cortez, ibrigada mo! Brigada Live Report. Mariniginiit ni Senate President Tito Soto na may pork barrel na ipinasok nga mga senador sa proposed 2026 national budget. Ayon kay Soto, malinaw naman daw at kitang-kita ang lahat ng mga provision na ginawa ng Senado kumpara nga noong mga nakaraang budget process. Dagdag pa niya, posibleng ang mga nag-aakusa nito ay hindi lang daw nakakaintindi o hindi nagbabasa. Pagpapaliwanag ni Soto, kapag sinabi raw kasing pork barrel, ito ang pondong inilalagay ng isang mambabatas at pwede rin itong galawin anong oras. Pero kung totoo man daw ang sinasabing alegasyon, paano naman daw makakakuha ng kickback mula sa mutual benefits ng uniform personnel kung sa gayon ay hindi naman po pwedeng sabihin sa mga pulis na bigyan ang mga mambabatas ng 10 o 15% ng kickback. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann Cortez ng 105.1 Brigada News from Manila, The Music and News Authority. Trimax, Brigada Balita
nationwide. Mga brigada, sa iba pa rin ang ating mga balita, ipinag-utos ngayon ng Special Former 6th Division ng Court of Appeals ang pag-aalis kay former Negros Oriental Governor Henry Tevez mula sa designation na terorista. Sa naging desisyon, sinabi ng CA na ang Anti-Terrorism Council at ang Anti-Money Laundering Council ay nagkaroon ng grave abuse of discretion sa pag-issue ng resolusyon sa designation ng petitioner na si Tevez bilang isang terorista ng walang probable cause. Dagdag pa nito, ang designation ay improper at ang pag-freeze sa assets nito ay unjustified. Binigyan din pa ng CA na ang ATC at ang AMLAC ay nagpresenta ng mga witnesses na nagsasabing lumabag si Tevez sa Anti-Terrorism Act dahil daw sa paggawa ng mga krimen gaya ng pagpatay at pang-aabuso. Ayon naman sa desisyon, walang personal knowledge ang mga witnesses na ito na ang petitioner ay nasa likod ng mga krimen. Si Henry ay kapatid ni dating Congressman Arnie Tevez na nasangkot sa pagpatay daw kay late Governor Roel Digamo at iba pang karahasan sa lalawigan. Trimax, Brigada Balita Nationwide. Samantala, daan-libong mga biyahero dumagsa sa PTEX ngayong weekend. Brigada Jigo Studio, ibrigada mo! Brigada Live Report. Dumagsa sa Parañaque Integrated Terminal Exchange sa mga pasaherong uuwi sa kanilang probinsya 5 araw bago ang Pasko. Nito lamang Sabado, mahigit 100,000 ang dumagsa sa terminal na karamihan ay biyaheng Bicol at Visayas. Pero inaasahan ng pamunuan na lalampas pa sa 200,000 ng mga pasahero kada araw ang dadagsa simula December 23. Tiniyak naman ng PITX na may sapat na bus dahil nagdagdag ang mga bus company ng 2 hanggang 3 biyahe kada araw. Kasabay ng pagdami ng mga pasahero, mahigpit din ang seguridad sa terminal upang matiyak ang ligtas at maayos sa biyahe ngayong holiday season. Kahapon, December 19, umabot sa mahigit 186,000 ang naitalang bilang ng mga biyahero sa terminal. Tinatayang mahigit 3 milyong pasahero ang dadagsa sa PITX mula December 19 hanggang January 5 ng 2026. Pinapayuhan naman ng mga pasahero na maglaan ng dagdag na oras sa biyahe at sumubaybay sa opisyal na anunsyo ng PITX para sa mga update. In the heart of changing lives, ako sa Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila, the Music News Authority. Trimax, Brigada Balita Nationwide. Sa brigada ay pinagpatuloy ng Coast Guard District Bicol sa pamamagitan ng Coast Guard Station Masbate at Coast Guard Substation Aroroy ang kanilang search and rescue operations kasunod dyan ng pagtaob ng MBCA 3-7 at MBCA 372nd sa pagitan ng Barangay Gumahang at Barangay Sawang Aroroy, Masbate. Matapos maiulat ang insidente, agad na nag-deploy ng mga tauhan ang Philippine Coast Guard. Matatagpuan o matagumpay na nasakluluhan ang 34 na mga pasahero at 8 crew members. Isa naman ang napaulat na nasawi. Mamamatid kahapon, unang na-retrieve ang 2 pang casualties. Sa ngayon, isa pa umunong 3 taong gulang na batang lalaki ang nawawala. Samantala, nanatili sa lugar ng insidente ang PCG SAR teams at patuloy na nagsasagawa ng search and rescue operations. Trimax, Brigada Balita Nationwide. Samantala mga kabrigada, hanggang ngayon ay wala pa ring bakas kung nasaan ang nawawalang soon-to-be bride na si Shera De Juan. Ayon kay Quezon City Police District Director Police Colonel Randy Silvio, hindi pa rin nahanap ang nawawalang bride sa Quezon City. Sa inisyal umanong digital forensic investigation ng QCPD sa cellphone ni Shera, lumalabas na tila nakararanas ito ng distress. Ito umano ay posibleng dahil sa problema sa pera. Kailangan daw kasi nito ng pampagamot para sa kanyang ama at inaalala rin ang gasto sa kasal. Trimax, Brigada Balita Nationwide. Maghapong binantayan upang kumpleto ang balikan. Trimax, Brigada Balita Nationwide. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang Drive Max Brigada Balita Nationwide.
Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines, katuwang ang Drive Max Plus Herbal Capsule. Buong puso, kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod, Brigada Sheila Matibag. Ako naman, Brigada Angel De Vera. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. At sa ating Brigada Christmas Countdown, 5 days na lang po ay Pasko na. Mula rito sa Brigada News FM Manila, the music and news Authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Trimax Brigada Balita Nationwide. Mula dito sa Brigada News FM Manila. Trimax Brigada Balita Nationwide. Hatid sa inyo ng Trimax Herbal Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Ito ang makabagong tunay na radyo. Makabagong tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives. Kakaart. Ushe, ang sigla mo pa rin kahit puyat. Naman, tiwala ako sa suportang dala ng 4 superfoods sa heart, blood flow, sugar level, at immune health ko. Tiwala sa 4 superfoods? Naman, tiwala sa garlic, mustard seed, cayenne pepper, at cinnamon bark. Kaya iba. Power Cells Herbal Capsule. Tiwala lang sa araw-araw. Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.